Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Guys, welcome back to our vlog. Happy Thursday po. It's already of the middle of weekends na naman. And gusto ko tong content na to dahil ilang friends ko na rin ang nagtatanong sa akin at gusto nilang malaman kung anong nafe-feel ko kasi marami na naman gumagawa ng ganito sa Amerika, but actually sa aking posisyon ay enjoy din ako to work outside. So, ang content po natin ngayon, mababasa ninyo ay I'm full-time work at home ngayon for almost a month na and until December. Yun. So, na-chika ko to dun sa friend kong si Celine because simula dumating siya dito sa Amerika, siya po ay work at home. She's very lucky kasi ang galing niya magluto and being a wife talaga for me, even though wala pa silang anak. Pero talagang nakita ko na hindi siya naiinip, fulfillment. And sabi ko nga, just the same din ng aking attitude. Kaya sabi niya, ate, share mo yan sa vlog mo as dagdag diary and good memory to share na nakaranas ka din na sa Amerika, nag-work at home ka. Pero hindi ko to first time na mag-work at home kasi before ako pumunta ng Amerika, I got 2 years na nag-online teaching sa bahay. And galing pa rin yun sa Bangkok, Thailand. Kasi nagturo ako sa Bangkok, Thailand for almost 3 years or 2 years to 5 months, ganon. So, nakatulong yun sa akin at saka syempre sa connections natin, sa mga friendship natin, nabibigyan tayo ng mga tutorial. And yung 2 years ko naman yun ay dagdag survive to help din dun sa asawa ko and syempre dun sa anak ko. And nagtayo na nga tayo ng business na Dance Pink Closet. Ayan. So maraming paraan, lalo na nung nag-pandemic, marami tayong way paano kumita. And then, syempre, I'm sharing you guys that almost 3 years dito sa Amerika na ako, ay ang dami ko na rin pong naranasang work outside. So, may nag-question din yan sa akin na anong different ng inside and outside ng pagkatrabaho mo dito sa Amerika. Syempre, pag narinig mong Amerika, ang dami dyang part-time. If you want to survive more, buy more, good life, sipagan mo lang, wag ka lang tamad. For sure, you can survive here in America. Bakit? Ang mahal po dito. So, lahat dito bills. Hindi ka pwedeng nakahiga lang and to relax lang kasi dito lahat binabayaran. So, definitely, even though my husband na very supportive financially, physically, but for me, hindi kasi ako ganun dahil nasanay ako for almost ilang years ko sa Dubai. Pagka-graduate ko pa lang ng college, 1 year lang ako sa Manila, nagtrabaho na ako sa Dubai for almost 16 years to 17 years, hanggang nagkaanak na ako noon, hanggang nag-work na rin uli ako sa Bangkok, Thailand. So, alam ko yung definitely na buhayin mo yung sarili mo at may sinusuportahan ka at gusto mong makaipon at gusto mong matupad lahat yung mga dreams mo. So, at age of 40, for me, good achievement na yon kasi yung pagtulong mo sa pamilya mo, sa kapwa mo, sa anak mo, sa asawa mo is very helpful talaga. So for me naman, at the first ko dito sa Amerika, pinagbakasyon pa naman ako ng asawa ko na ng mga 1 month. Wala pa nga, 1 month to 2 months. Tapos, naghanap na agad kami ng trabaho. And definitely, my first job is in Walgreens. Ayan. So, Walgreens, 2 minutes to 3 minutes lang yon. So, nakakapaglakad ako pag pumupunta ako doon. Okay naman, very happy. Syempre, hindi ko siya course or related sa mga past work ko. Kasi mga past work ko is first job ko is sa Dubai. Eto yan. Ito yung mga old pictures ko, mga paperworks, computers, telepono, tao, ganyan. Second naman is yung nagturo ako sa Bangkok, Thailand. So, very different from here sa Amerika. Pero sabi nga, you don't have choosy kapag nasa Amerika ka. Iisipin mo yung bills and survivor mo dito sa Amerika. So, sabi nga, pag pumunta ka ng Amerika, mayaman ka, madami kang pera. Siguro totoo yon if you work hard, nagtatabi kayo, focus lang kayo, I think you have a good life. And for me naman and for my husband, we're very happy and blessed and contented sa buhay namin. Kami naman is very simple, we survive, and lahat naman ng mga dreams and goal namin every year, may mga natutupad. So, definitely, magaan naman po ang lahat sa amin. So, okay naman talaga. Kasi, even though you go travel, tapos nakakabili kayo, nakakakain kayo, nakaka-shopping kayo, nakakatulong kayo, definitely is a very good bless and that is the thankfulness sa lahat ng paghihirap na ginagawa nyo.
Pero hindi kami definitely yung papagodin mo yung sarili mo na 10 ang trabaho to survive. Hindi naman po talaga. Syempre may mga goals kami and definitely timeline lang kung hanggang saan lang kaya ng katawan namin, di ba? Hindi naman kami nakikipagsabayan sa iba. Yun naman. And second work ko is yung TJ Maxx. Trinay ko yun kasi nga nagkaroon tayo ng tindahan or business dito sa Amerika. It almost 3 years na itong Dance Pink Closet. Ayan. So sabi ko kailangan may extra pera pa rin ako para naman sa ganon may mga extra gusto akong bilhin na hindi ko na dapat iasa sa asawa ko. Kasi hindi naman ako nasanay ng ganon dahil nagtrabaho din naman ako. So alam ko yung halaga ng pera kapag pinaghihirapan or hinihingi mo. Lalo na ako pag may mga gusto ako, alam mo naman sometimes you have to go out, kikay-kikay ka, may gusto kang biling bag, shoes. Syempre, di ba? Alam mo namang iba yung buhay dito, i-compare with other country na pinagtrabahuhan ko. So, talagang definitely, you have to most discipline. You have to work it para matupad mo yung mga gusto mo. Yun. So, after TJ Maxx, iba yung work ko doon, fantastic. Talagang nasa retailers kayo. So magde-design ka ng ganito, magpapaka ng ganito, maglilinis ka ng ganito. Pero na-enjoy ko. Wala akong reklamo kasi nung dumating ako sa Amerika, ang focus ko talaga is to live as a family with my husband, pagsilbihan siya, makasama siya, at mapunuan yung mga moments na wala kami. So kung ano yung meron ko rin outside, minamahal ko ang Amerika, tinatanggap ko para maging magaan ang lahat. And through prayers naman talaga, na-enjoy ko lahat yung ginagawa ko. Wala akong reklamo. Then, kahit nagtatrabaho ako sa labas, pagdating ko naman sa bahay, nagbi-business ako ng aking pasabay or napunta ako dun sa mini shop ko. So, talagang enjoy na enjoy ako. Hindi ako naiinip. Yung mga extra time namin mag-asawa, we go to church, kumakain kami, or pumupunta kami sa ibang lugar, or if we have extra money talaga, nagta-travel talaga kami. It's very good experience for 2 years to 3 years dito sa Amerika kasi talaga namang we're survivor at we're very blessed and happy. So, nung pag-uwi ko, papuntang Pilipinas, yung graduation ng anak ko, so we decided na magpakasal. So, they proposed me again, yes. Sabi nga, tagal na natin, so bakit hindi tayo mag-ipon ng konti this year para makaprepare natin yung wedding natin. So, I try to Daniels na after early of January, kailangan mo na magpasa ng bakasyon. So, hindi nila inalawang isang buwan na vacation. So, sabi ko, hindi to pwede. Kasi syempre, kakasal ako. Gusto ko, marami akong gawin. Gusto ko, relax ako. Time to the family because it's Christmas and New Year. Pero syempre, iisipin mo pa rin na trabaho mo, marami ka pa rin babayaran, may mga obligasyon pa rin. So, hindi ka pwedeng mag-decide ng pang sarili mo. So, thankful that I have a partner. So, sabi ng asawa ko, sige, pag-isipan natin, i-budget natin, ano bang nakasave natin, kaya ba natin, or something. Lahat naman ay nagagawa ng paraan. So, if you have good communications with your partner, you can survive. And through prayers and some of blessings, naayos ang lahat. So, syempre, nag-aaral yung anak namin, kumakain kami dito, may mga bills kami, gusto namin makaipon, may mga goals kami. So, definitely, we open communications para doon. So, nag-meeting kaming dalawa. And, part of it, pumayag naman siya. Kasi, hindi rin naman ako definitely pumayag na i-stop yung mga business. And then, paikot lang yung business, pagtulong sa dapat tulungan, di ba? And after that, yun, nakahanap din naman ako with online din. Masipag kasi ako sa mobile maghahanap. Alam mo yung pasa lang ako ng pasa. And I would like to thank my best friend Kate kasi siya tigawa ako ng resume. Kasi yung iba, humihingi ng resume. But dito sa Amerika kasi, hindi masyadong uso ang resume sa lahat ng ibang pinag-applyan ko. So, definitely, may maraming sumagot. Unang sumagot yung school na gusto ko, na related na ginawa ko sa Bangkok, Thailand. But, yung online nila, nagsara. Gusto nila, definitely, you have to go in their school kasi gusto nila na mag-alaga ako ng 2 bata. Parang tutorial siya. Ang ganda ng school. Nakapunta na ako and happy ako kasi yun ang past kong work sa Bangkok. Parang yun ang gusto ko mag-resign ako. Tapos nagbi-business ako. So, I give my time na definitely binigay ko yung timing ko. Sabi ko 9 to 3, I'm free. So, pagdating ng hapon, pahinga lang, pwede na ako mag-business. Parang ganun. Pumayag sila, pero nagsabi ako na I will go home to the Philippines for December until January. Hindi nila ako inalaw. Kasi sabi nila, you can have your vacation for your wedding but only 2 weeks. Kasi yun nga ay Christmas break. So, sabi ko, ay,
Ito pwede, girl, ganyan. But definitely, yung break ko before with retailers kong trabaho, ang dami kong PTO. At minsan PTO, marami kang bakasyon kasi hindi kami nalabas. I think one lang naming labason yung pumunta kami ng Arizona for 4 days. So parang na-cover pa rin yun ng mga 8 months kong pagkatrabaho. So ang dami. Kasi hindi naman ako na-absent. Wala naman akong purpose mag-absent kasi I have 2 days off naman. So relax ka nang naman nun. Tsaka ang tagal nung pasok ko. Sometimes, ang pasok ko 4 to 12 ng gabi. So, ang tagal ko matulog, nakakapaglinis pa ako, nakakapag-grocery pa ako, nakakapaglaba pa ako. So, maayos naman siya. So, but this year, iba naman yung napasukan ko. Meron silang definitely with a contract. So, at the end, hindi ako nakapasa. So, sabi ko, sige na nga, wag na. So, naghanap ako online. May nahanap akong mag-asawa na nag-start ng business. They doing a website, tapos iba nilang mga tauhan nasa Canada, yung iba naman nasa Pilipinas. Kasi group sila. So sabi nila, sige nga, basahin ko yung resume mo. Hanggang nakita nga niya na nagvo-vlog ako. Sabi ko, hindi naman ako sikat sa pagbo-vlog. Yung pagbo-vlog ko is kwentuhan, saving memories. Kung makatsyempo kang masahuran ka or ma-blessing ka, it's extra bonus yun, sabi ko. Definitely. Tapos sabi niya, sige magtrabaho ka sa amin. So, nung tinesa nila ako, okay naman. You cannot wake up as early kasi yung start ng work nila, sometimes 9 o'clock, 11 o'clock, and sometimes you can use your phone. Hindi sila ganun kahigpit. Lalo na, definitely nung training talaga namin is, i-details lang nila. And then, nakakaya ko naman siya. Or sometimes, pag hindi ko alam, I ask to my husband, paano ba to? Or i-email mo ba to? Minsan siya nga ang sumasagot ng mga una hanggang sa na-memory at napag-aralan ko na. Alam mo, lahat talaga is dumadaan sa mga butas ng karayom. Pero pag gusto mo at minamahal mo yung trabaho mo, todo blessings naman yung marireceive mo. Kasi every time I do something, I always ask to God, I always pray, bago ko gawin na, ito ba, pwede ba to sa akin? Ito ba makakatulong sa aming mag-asawa? Kasi ngayon, hindi lang bangka ko yung kailangang, umagos. Kasi meron akong partner. So, I'll always consult to my partner. At gusto ko talaga na hindi rin nakakaramdam ng hirap ang asawa ko financially and physically. Kasi nga, iba yung lifestyle dito sa Amerika. Gusto ko naman, even though he work hard, at least may naiaambag ako, may nasi-share ako, napapasaya ko rin siya. And kapag sinabi niya mag-relax siya, at least may substitute akong gagawin. So, nasanay naman ako ng ganun kasi hindi nga ako yung taong palaasa. So, yun nga, hanggang ngayon, I work at home, I enjoy, even though work at home, iba na nasa labas ka. So ngayon, sagutin ko muna yung mga questions sa mga friends ko from group friends namin. Natutuwa ako kasi I have a lot of friends from my college friends, mga office mate ko before with Sarah Jem, and I have sa Canada na mga dati kong cottagers sa Bangkok, Thailand na nag-advance na sila, nasa Canada na sila, and kina Edison sa Thailand, sa Dubai, sina Ruby. I'm so thankful kasi buong-buo pa rin yung grupo namin, yung mga ibang kababata ko. And ngayon nga, nagbuo kami ng group chat kasi part of it, kasama sila sa wedding ko. Kaya parang dumami na kami, nagkakilala na, ay nakakatuwa kasi basta naging matibay kami. Even though I have past not good friendship, but alam mo yon, tao ka lang, hindi ka perfect, nagkakamali ka lang, pero sometimes hindi mo naman kailangang i-degrade yung sarili mo para malungkot ka. Lahat ng tao nagkakamali. Iisipin mo din kung bakit may ganun kang reaction dun sa tao. Dapat alam din niya yun. Kaya nagkakaroon ng something not good, diba? But sabi nga ng mga friends ko, okay lang yun. Talagang dumadaan yan sa pagsubok para mas makilala mo yung sarili mo, ano mong dapat gawin, ano yung dapat mong baguhin, and definitely, paano ka magpatakbo ng friendship. And I'm so blessed with them kasi talagang natural na prangkahan sa isa't isa. And for me naman, okay din yun kasi kung yun naman ang makaka-better sa akin, why not, diba? Kaya sobrang blessed ko sa kanila. So, definitely, may lalagyan akong ganito. Ito lalagyan ko rin pag work. Even though matapos yung work ko, nag-overtime ako, lahat ng gagawin ko kinabukasan, mahilig ako mag-take note. Ayoko na
ako ay nahuhuli. Kasi syempre wala ka namang office mate, wala kang makakausap. Even though nag-Zoom meeting kami, ngayon nag-Zoom meeting kami kaya nakaayos ako. So, nakikita mo sila, nakikilala mo sila, pero hindi kayong tanong ng tanong, iba ang online work. Kaya pag nag-online work ka, lagi kang focus, malinaw ang isip mo, pag-aaralan mo, para hindi ka mapahiya. Kasi ang hirap naman nung palaging tanong ka ng tanong sa boss mo. Yung boss ko, or aking coach na tinatawag, tumatawag yan. Maga, gabi, chinecheck yung grammar mo, in-encode mo, inayos mo. Minsan nga, dito si mama, nahiya akong mag-English, pero kailangan trabaho yun, di ba? So, kailangan gawin mo na ang lahat, di ba? Para talagang masurvive mo yung buhay mo, di ba? So, yun naman, and definitely, yun naman ako. Hindi ako mareklamong tao, hindi ako nawawalan agad ng pag-asa, kasi nga, even though may binubuhay ka, may partner ka, may goal kayo, i-pray mo na lang na talagang maging malakas ang loob mo. Iba ang buhay dito, hindi ka pwedeng pumunta sa kapitbahay mo and asking for help or sa mga friends mo na sobrang busy dito sa Amerika. Hindi po. So, kailangan talaga very strong yung personality mo. Wala namang perfect at strong laging tao, but definitely hanggang kaya mo, you have to do it, diba? So, I shared this one. Sabi nga ni Celine, i-share mo din yung part mo dito ka sa Amerika, dito sa California, kung ano yung mga posibilidad bilang online work talaga. And this is my first time this year, kasi yung first year and second year ko dito sa Amerika, outside talaga yung work ko. And yung work ko talaga, puros hanggang gabi. Nag-start ako ng 3 to 12 or 3 to 11:30. And definitely, nahiya rin ako sa asawa ko kasi lumalabas siya ng office ng 6. Tapos uuwi siya ang magluluto. Then, mag-iiglip lang yon. After that, susunduin niya ako sa work. Kakain kami, liligo kami. Medyo 12 or 1 na kami nakakatulog. So, pero nakakatuwa kasi it's very supportive na malaman ko rin yung outside world na naging buhay nga dito sa Amerika. Ako naman, hindi naman ako nalulungkot or even though nasa loob ako ng bahay, ang dami kong ginagawa. Kasi kahit nag-online work ako, I definitely lilinis, naglalaba, nag-online work pa rin ako sa Pinas sa mga paninda ko. So, or tatawag ako sa Pinas, kausapin ng mami at daddy ko habang nagtatrabaho ako, ibang friends ko, or yung anak ko. So, hindi ako nababothered sa buhay ko for 3 years dito sa Amerika. So, sagutin na natin yung mga tanong nila kasi medyo mahahaba na naman tong kwentuhan natin. Ito naman yung request lang ni Celine na ano ba yung definitely experience ko dito sa Amerika as work, full-time, work at home. Kasi siya, kita ko yung work niya. Minsan nga nag-work kami pareho, nag-video call pa kami yan. Shout out yan sa friend kong ng dalawang yan. So si Virgie nasa Texas siya, pero Virgie kasi sa full-time mom, pero I know nag-work siya sa Amazon. Gusto ko rin mag-work siya sa Amazon. Gusto ko rin mga nag-aayos-ayos ng mga kahon-kahon. Ayan, yung mga ganon, di ba? Habang malakas ka pa at kaya mo na mag-extra time ka kahit 3 hours. Ang maganda kasi dito sa Amerika, kahit 4 hours, 5 hours lang, kang mag-work, definitely kikita ka. And then, sabi ko nga, in God time talaga na next year, ma-practice ko na to. Yung makapag-drive ako at makapunta uli sa ibang lugar, definitely, dagdag uling part-time yun. Sabi nga ng asawa ko, step by step. Hindi natin kailangan imabilisan, darating tayo dyan. And sabi ko nga, pinagpe-pray ko lahat yung ginagawa ko. And definitely, okay naman lahat. So first, umpisahan na natin to. Ang ating content ngayon ay why I work at home, diba? Wala namang masama mga nag-work at home dyan kasi yung iba nga, at isa pa, kung ano yung aming, what we call this, rate sa labas, sa loob, ganun din. And sometimes, tell you honestly, medyo malaki pa ng konti kapag work at home ka. Iba din yung rate niya. So for me, happy ako kasi hawak ko yung oras ko, relax pa ako, and marami pa akong nagagawang extra. At isi-share ko yan sa inyo. Totoo nga, happy nga rin talaga ako na mailagay ko to sa vlog ko and good memories kasi pag nabalikan ko to, parang ay oo nga, na-experience ko rin pala yun sa Amerika. Tama nga si Celine. Tama si Celine. Ayan. Okay, first question. Ito yung BFF ko nung college. Kasi paragi kami nag-uusap nito araw-araw. Kasi nga, may business din siya, may business din ako. So, marami kaming tackles niyan sa mga anak namin, asawa namin. So, talagang isa rin siya sa part ng wedding ko and one of my bridesmaids. Si Gladys, ayan. Gladys, first question ni Gladys.
Anong experience mo dyan sa Amerika nung nagwa-work ka outside? And alin ang mas maganda or mas mahirap? Inside or outside ka nagkatrabaho ng bahay? Tama ba ako? Ayan. So, yung sinasabi nga, ano experience ko at first na nag-work ako outside dito sa Amerika. Nung first ko, syempre, even though nag-work ako sa Dubai, sa Thailand, nakakapagsalita naman tayo ng English. Hindi man perfect sometimes yung grammar, pero nakakapag-intindihan kayo at pag binigay naman yung instruction sa inyo kung anong gagawin nyo, definitely, routine lang yun eh. Mapag-aaralan mo yun, di ba? Di ka naman bobo, may pinag-aralan naman ako. Basta, you always been focused. Yung nakita ko dito, you need to be focused. Makinig ka sa mga instruction pag gagawa, huwag kang malilate. Basahin mo yung contract, huwag kang sign ng sign, perma ng perma, huwag agad. You have to be open your mind and your ear. Huwag kang magpapatapak as long as tama yung ginagawa mo. Makisama ka ng maayos. Sumunod ka sa mga patakaran ng kumpanya ninyo. If you have break, kumain ka. Pag uwian na, umuwi ka na. At siguro yung naranasan ko, I not share my life with others. Even though nag-open sila as good friends, nakikipag-add sila sa Facebook, kinukuha nila yung number ko. No, I always have a limit. Kaya siguro wala akong stress or problema or nakakaaway or nakakasugingan ba yung tawag sa trabaho. Basta ako, trabaho lang ako, nakikisama ako ng maayos, at yung habit ko nga bago ako pumasok, talagang nalunod din na ako kay St. Jude. Pag mag-aano na ako ng aking yung nag-attendance ako, ganyan. Magpipray ako na maging maayos yung gagawin ko, yung mood ng boss ko, mga kasamahan ko sa duty, and definitely, at the end of the day, okay naman. Hindi naman perfect everyday. Syempre, may mga pagsubok pa rin sa trabaho, hindi ka naman perfect, pero hindi ganun kadalas yung mga problema. Very chill. So, kasi ako, hindi ako palakwento kahit nasa pantry, nagbe-break, nagkwekwentuhan. Hindi lang, patawa-tawa lang ako, pa-smile-smile lang ako. Then, may isang nagsabi sa akin nung nagtatrabaho na ako sa TJ Maxx na, uy, may business ka pala dito, ganyan-ganyan, pupunta kami. Natutuwa ako kasi bigla na lang silang pumunta sa aking tindahan. Eto, ayan yung mga pictures nila. So, nakakatuwa. Hindi mo man sinasabi yung buhay mo, nagigitla na lang sila. Siguro mas maganda yung less talk, less mistake talaga. Totoo talaga yun. Definitely. Kapag nagmamature ka na, matututo ka ng maging tahimik. Parang alam mo na yung tama at mali talaga. Pero sometimes, nagkakamali ka rin talaga dahil tao ka lang din. Diba? Next naman, yun nga, kung saan ako mas masaya, sa loob or sa labas ng bahay o sa labas ba ako nagtatrabaho. Actually, both naman. Kasi dito sa bahay, may reasons naman kung bakit. First, siguro yung reason, sabihin ko na yung pag-uwi namin ng Pilipinas. Syempre, special day namin yon. At hindi naman all the time, I can work at home. Second naman, definitely, yung kinikita mo naman online is just the same din outside. And sometimes, mas malaki pa nga yung inside. Depende yun sa company. So, and also, pag nag-overtime ka, may dagdag yun. So, lahat ng bills ninyo, mga budget ninyo, mga kailangan nyo, nakaka-survive naman. So, second naman, yung outside naman, maganda rin yun kasi parang nakikita mo yung mundo, and then excited kang gumising, maligo, and then may protocol ka sa ginagawa mo. Parang sa Daniels, I wake up 6:30 kasi 7:30 yung pasok ko, asikasuhin ko pa yung baon ko, and then yung asawa ko, tatawag pa ako sa Pinas, so take over sa anak ko. So, iba yon. Pero pag sa loob, alam ni mama yan, ang mother-in-law ko, kahit I wake up 9:30, 10 o'clock, pero I can sit in the sofa, sa cellphone lang ako katrabaho, or minsan dito sa place na to or dun sa kabila. So, kahit hindi ako nakaligo, yun yung walang masyadong mahahagard ka. Pero kapag may mga Zoom meeting kagaya nito, you have to dress up kasi makikita ka sa Zoom para naman presentable ka, diba? So, it depends. But for me, both of them gusto ko. As long as kumikita ka, you can survive, kailangan mo talaga rin makaipon and your goals and everything. It's okay. Kahit saan for me, hindi ako mareklamo sa mga bagay. Yun, nasagot ko na si Gladys is one of my good friend nung college kami. Next naman, I go to Celine. Ayan. Si Celine kasi, I'm so, na-idolize ko si Celine kasi talagang pagkatapos niya magtrabaho ng hapon, magluluto pa yan, asikasuhin niya yung asawa niya, he wake up also on early in the morning, asikasuhin yung asawa niya. Yung asawa niya, I think they have plenty of things of work. But, yun nga, di ba? You can survive naman. Anything you can do that you can survive, you have to enjoy and accept it. Kasi kapag
parang tamad-tamad ka, parang pati yung blessing sa'yo tatamadin din. So, anything of kind of work na pwede mong gawin dito sa Amerika, i-accept mo lang, yakapin mo lang, and for sure, may mga blessings yan na marireceive ka. Sabi ni Celine, do you feel productive if you work at home or you work outside? For me kasi, both side. Kasi I'm very productive sa loob din ng bahay kasi I can sleep well. Even though in my siesta time or my lunch time, pwede akong pumikit ng 1 oras, 2 oras. Then, kahit hindi ako naliligo. Then, yung pagka-productive ko sunod-sunod eh. Nag-work na ako, naglilinis pa ako ng bahay, naglalaba ako, or nagpapak ako ng mga pasabay ko, or naglilista ako ng mga orders ko, or nagpipictures ako ng mga paninda ko. So, I'm very productive. Even though outside, syempre, kailangan maging productive ka kasi may mga assignment ka sa trabaho mong gawin, and gumagalaw yung katawan mo. So, dito sa bahay, sometimes, syempre, lalo na pag magkaka-monthly period ako, mas gusto ko outside work kasi parang banat na banat yung katawan ko. So, ang ginagawa ko sa bahay, linis ako ng linis para ma-exercise yung katawan ko or nag-iisip ako ng mga ibang gawain. And definitely, nakapokus nga ako sa pasabay ko. So, for me, now and then, for one day, I'm always productive. Hindi ako basta lang nakaupo na walang ginagawa at wala akong kikitain. Kasi gusto ko talaga, may kinikita ako. Syempre, I have partner and we have obligations sa pamilya namin. So, we need to help each other talaga. So, every day, it's always another day. So, kailangan mag-isip talaga tayo to survive. Next, sabi pa niya, ito naman, bigyan natin ng production tong one of my good friends, si Rosa, si BFF Rosa. Sabi niya, what does your morning routine look like when you're working at home? Actually, yung routine ko talaga, tanghali talaga ako nagigising kapag work at home. But kasi sa gabi, alam ko na yung gagawin ko or yung iba, ginagawa ko na sa gabi even though nanonood kami ng Netflix, nagsa-cellphone ako, sinesend ko na agad yan kasi nga sometimes I late wake up. Yun naman ang nabago sa akin nung naka-stay at home ako. But it's okay, pagkagising ko ng umaga, pag ganito si mama, I prepare breakfast. Then, before mag-12, gusto ko nakaligo na ako. Kasi, lagi din natawag yung boss ko or they have surprise Zoom meeting. But sometimes, good nga nung wala si mama, walang Zoom meeting kasi nahiya akong magsalita ng English. Pero alam ko narinig nga ako sa phone, paano ako makipag-conversation sa boss ko. So, yun nga, my routine is like that. Wake up, breakfast, tapos kahit na nag-work ako, naglilinis ako ng bahay, I prepare or iniisip ko yung dinner namin at that night, even though yung husband ko ang nagluluto, so minsan tulungan talaga kami, or sometimes pagkatapos din talaga ng work ko, yun nga, we planning to go out para mamili ng mga ilang pasabay. Yun yung mga routine na ginagawa ko. Definitely, lahat ng oras ay may ginagawa ako. Yung span of time na wala akong ginagawa, siguro masakit ang puson ko dahil meron ako or gusto ko talagang magpahinga. Yun talaga sigurong drain na drain ako. But every day in my routine, marami akong ginagawa. That is my routine. I have to wake up. Sometimes naman, naglulubi na muna ako bago ako magtrabaho para mas mag-guide ako sa maghapon kong gagawin. Then I take breakfast, konting nood ng TV. Even though I watch TV, I work. Nag-work ako niyan. And maliligo na ako niyan, prepare the lunch. Afternoon, 3 o'clock to 4 kasi cut off na kami. But tine-check ko pa rin yung mga gagawin ko another day. Then yun lang yung nagiging routine ko. At nalilipasan ako ng panahon ay gabi na pala. So, most of the time, very productive talaga. Okay. Next naman, may questions pa ba sila? Yun lang naman. Tapos, I think I have another one. Meron pa yata akong isa eh. Routine of your work, experience. I think I have the other one pa ba? Ayan. Tinabi ko siya. Kay ano to? Kay EJ. Okay. Si EJ is co-teacher ko siya sa Bangkok, Thailand. I don't know, hahanap ako ng pictures namin na pwede kong ilagay dito. Or kung wala akong mahanap, sorry. Nasa Canada na siya. And we're planning mag-ipon, i-manifest na magkita kami sa Canada. But, maid of honor ko siya sa wedding ko, kaya makikita nyo rin. Lahat ng mga friends ko, makikita nyo talaga. Yung mga long time friends ko talaga. Ayan. So, unang tanong niya sa akin, I think this is the last questions bago tayo mag-ending ng vlog. I think nasabi ko nun sa inyo talaga why I'm doing work at home at ano talagang halaga din or ano doon na-donate sa buhay natin kapag work at home tayo. What your help to stay productive while working from home? Parang sinagot ko na rin to yung isa. Tapos, what you decide
na nag full-time work ka? I think nasagot ko na rin to. And third, what your some, yun nga, ano mga kahinaan at kasiyahan kapag nag-work ka at home. So I think yung decide ko nga is, yun nga, dahil uuwi kami ng December, masakit man sa puso ko, ba't kailangan? But it's okay kasi I'm planning to go back maybe January, February, mag-work na ulit ako outside. Nagsabi na rin ako sa boss ko, nalulungkot siya kasi sabi niya kapag nagtayo sila dito ng office, gusto nila kaming mga seniors ang pupunta dun sa office. But for me, kapag dumating yun, I think I will accept it kasi maganda rin yung bigay nila. And sabi ko, baka mag-part-time na lang ako sa kanila for Saturday and Sunday kasi remote lang naman yung work. And pag Saturday, Sunday naman, even though lumalabas kami, namamasyal lang sisimba, kaya ko naman gawin yun. Hindi naman ganun ka-haggard yung mga ginagawa nila. And they allow me to back to normal life yun. So maybe January or February, I set my mind na makabalik dun sa school kasi gustong-gusto ko talaga yun. And makapag-ipon at I'm planning to go back to school kasi kailangan may isang course kang dapat gawin na parang 6 months to 5 months mo gawin. Pinag-iipunan ko yan. Definitely nakalagay yan sa diary ko. And hopefully matapos natin yan. Step by step, diba? Hindi naman natin kailangan pagsabay-sabayin. Pwede lang natin ilista kung anong mauna. We have to go for it. Yun yung decision ko. Why I'm staying work at home para nga lang makauwi kami. And definitely, it's a very special day. It's our wedding day. So, marami rin dapat kasing inaasikaso everyday, even though pagkatapos ito, minsan nagmi-meeting kami ng coordinator ko or ano mga kailangan. But our wedding is a very simple lang naman. Hindi naman ganun bongga. Basta ang gusto namin is ma-bless kami kasama nga mga family and friends namin. Yun. Second naman is, ano nga yung isa pa niya? Yung decide, alam ng decide. Tapos, mga kahinaan siguro, pag kasi work at home ka, hindi masyado nagagalit yung boss mo eh. Walang ganon. I-email ka lang niya na baguhin mo to, gawin mo to. Wala yung parang matatakot kang pumasok kasi may mali kang nagawa or galit maghapon yung boss mo. Hindi. Wala pa ako nararanasan ganon. Kasi definitely, mahilig ako magtanong. Yun ang aking attitude. Alam niya ng asawa ko na ayokong mag-jump sa isang conclusions na hindi ko alam. Mahilig ako at makulit akong magtanong para sa ganon naaayos ko yung trabaho ko. Even though sa retails, ganon din ako kasi syempre first time ko mag-work sa retails, mausisa ako. Gusto ko ay hindi ka man magkamali pero sometimes nangyayari yun. Pero hanggang kaya mong i-take note para magawa mo yung dapat ang trabaho, yun ang ginagawa ko. And definitely, yung boss ko everyday tumatawag sa akin. Lahat ng details tinatanong ko na agad para hindi na ako magte-text or mag-email sa kanya. And hopefully, in my prayers, nagagawa ko naman siya. Yun. Tapos, yung help daw to stay at home to productive. Yun nga sinasabi ko sa inyo. Ako yung taong hindi mainipin, marami akong ginagawa. At kahit pagkatapos ng trabaho ko, mahilig ako maglinis ng bahay. Or sometimes, if allow my husband, pumupunta talaga ako ng mga TJ Maxx, Marshall, Didis. Kasi nga, minsan nagpipicture ako ng mga paninda, namimili ako ng paninda, o kaya minsan nasa coffee shop ako, doon ako nagtatrabaho. So, ganun ka-productive yung araw ko, naglilinis ako, or sometimes una na ako mag-grocery. So, hindi nababase talaga na hindi maging productive yung araw ko. Even though lang masama ang pakiramdam ko or may menstruation ako. Yan lang yung mga sadness time na nangyayari sa akin. Pero sobrang dalang kasi napaglalabanan ko yung mga yan. Yun lang. Yun lang naman po. Sana nasagot ko na yung mga questions sa mga friendship ko. And thank you sa magandang content na to kasi masasave ko rin to sa diary ko at as a good memory lalo na sa vlog ko. At siguro naman nakapag-share na rin ako na mga nag-work at home, nakaka-enjoy din. Yun nga lang sometimes hindi ka na nakapag-ayos. But it's okay. Part of it naman pwede kang mag-ayos even though wala kayong mga Zoom meeting, nag-work ka lang. Pwede ka naman maging presentable. Kaya nga sometimes naliligo ako ng early para refresh pa talaga ako para pagkatapos ng work ko, may definitely pa akong pwedeng gawin. We can go outside para dun sa business ko. So, maganda rin yung nagawa ng work at home ko kasi na-extend ko yung ginagawa ko sa mga business ko sa pasabay na uuna akong mamili, nag-grab na lang ako or taxi, tapos sinusundo na lang ako ng asawa ko. So, ang dami kong nagagawa. Yun pala yun. Marami kang nagagawa if you work at home. Kasi, yung work at home ko is 5 hours to 6 hours lang.
and yung sahod naman is okay din, we can survive. And yung extended naman nun, nagagawa ko pa yung productivity ko dun sa aking business. So marami rin ako nakakausap pa ng mga customers ko, lalo na this year or next year, may mga order na naman sila for 2025 na sinulat ko na uli. So thank you so much, and hopefully pag mas nakaipon pa, gusto ko talagang explore ito na mapalaki at umpisahan na rin natin yung business natin sa Lucena na makahanap talaga tayo or okay na yung pwesto na sinasabi ng ninang ko. So definitely step by step, you have to pray for everything, and syempre as a partner din, ayoko rin naman na basa-basa lang nakaupo ako. Gusto ko talaga din na nahe-help ko rin kahit maliit na bagay yung asawa ko, kasi hindi porket lalaki sila, nahaligi ng tahanan, lahat sila. Hanggang kaya nating mga babae, I think this year natin is tulungan din sila. Para naman sa ganun. And definitely kasi, yung may mga gusto rin kasi akong gawin sa sarili ko na ayoko na rin iasa sa kanya. Syempre may mga pangarap pa tayong gustong matupad, like if you want to travel, at least, 'di ba? Yung hindi pa sakit para magkaroon ka ng extra at magawa mo 'yon, 'di ba? And syempre yung mga blessings na gusto mo pa rin mangyari sa anak mo and sa family mo. Syempre gusto ko pa rin makatulong kay mami at daddy. So definitely kailangan kong kumilos for extra. Hindi ko yung iasa sa asawa ko, di ba? But my husband is a very good heart and generous. Talagang dalawang kamay niya akong tinutulungan sa lahat. Kaya naman ako, dalawang kamay ko rin sinusuklian at tinutulungan din siya sa abot na makakaya. Ayan, kaya naman yun naman po ang masishare ko sa inyo, why I'm working at home. Ako po ay nag-i-enjoy. Ito po ay pinagdasal ko na ma-approve ng asawa ko at ma-approve din ng life namin dito sa Amerika, kasi napakamahal po ng buhay sa Amerika. And thankful naman po kahit papano ay nakaka-survive naman, nababudget naman, nakakaipon naman. And sa tulong na rin ng mga ilang business namin, we're so very happy and thankful. Kaya simpleng buhay na malusog na masaya is definitely kontento na talaga kami doon. Very simple lang naman yung buhay namin. So guys, sana nakapag-share ako sa inyo why I'm working at home. I-enjoy lang natin lahat ng trabaho natin. Ito yung mahalin natin, pagdasalan natin, yung mga kasama natin sa trabaho, mga boss natin. And syempre, definitely, itong trabaho is another blessing talaga. Hanggang kaya natin malakas tayo, magtrabaho tayo, huwag tayong tamadin, lalo na kung may mga pangarap tayo sa buhay. Ayan. So sa mga friends ko na nag-share ng mga message, questions, yung iba hindi ko na binasa kasi hahaba na naman tayo. But thank you so much guys, and see you on December sa ating special day. So guys, thank you for watching my vlog. Sana nagkaroon kayo ng idea sa mga nag-work at home. Huwag tayong malungkot, mainit, i-enjoy lang natin kung anong mga meron tayo. And after that, we have blessings namang marireceive. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, and to comment and subscribe our channel. See you again in our next vlog. Good night guys. Bye!